Morning po. Pakibati yung katabi mo. Good morning sa'yo. Buti nandito ka ngayon. Dahil kung wala ka dito, nandun ka sa iba. Ayan. Kaya, kumusta yung mga nagdiwang ng araw ng mga puso? Nagdiwang ba kayo? Pag kayo po nagdiwang ng mga araw ng mga puso, ibig sabihin may puso kayo. Kasi may mga taong hindi kayang ipagdiwang yan. Okay? May mga taong hindi kaya ipagdiwang yan. Ako, alam niyo na kung bakit. Alam niyo kung bakit? Wala silang mga puso. Pero mayroong pagmamahalan. Meron naman pagmamahalan. Pagmamahalan ng mga bilihin. Ayan. So, ang topic po natin ay hindi presyo ng mga bilihin at pagmamahalan ng mga kamatis at sibuyas. Ang topic po natin ay pagmamahal sa local church. Ayan, yan po yung ating topic dahil bakit po natin pinag-aaralan ito? Bakit po? Sa previous Sundays na lumipas, ano po yung rason? Tanungin mo katabi mo. Bakit nga ba natin ito pinag-aaralan? Bakit daw? Anong sagot niya? Hindi niya alam. O di magtanungan kayo. Tanungin mo yung katabi. Kasi may mga tinatawag na Kristiyanong pangkalawakan. Naka-costume sila tsaka nakaganon lagi pag nagsisimba yan. Alam niyo yun? Alam niyo ba yun? Kristiyanong pangkalawakan. Sino yun? Sino yung mga Kristiyanong pangkalawakan? Ano ang karakteristik nila? Review lang tayo. Ala, ulit. Ulit tayo, rewind. Ano yung karakteristik ng mga Kristiyanong pangkalawakan? Ha? Walang commitment sa local church. Ang intindi nila, Christian kami. Kahit sa kami magsimba, pwede. Pwede naman. Pwede naman yon. Kaya lang, ikaw nga yung Kristiyanong pangkalawakan. Wala kang pagmamahal sa local church mo. Buti pa yung mga kulto, mababasa nyo, lokal ng, may local church sila. Pero yung nasa katotohanan, hindi sumusunod sa katotohanan, may mga Kristiyanong gano'n na walang commitment. Minsan nga dito mismo. May bibisita, pagsasabi pa, pwede ba kami magturo? Ha? Okay ka lang? Tapos may pupunta rito, magde-demand, puntahan nyo nga kami doon, Bible studyhan nyo kami. Although, gusto natin lahat umattend ng Bible study, pero ito kakaiba. Sila ang magtuturo, papupuntahin ka doon. Tapos tagaparang ha. Ang dami naming namit dito na iba-ibang klaseng Kristiyanong pangkalawakan. Kami din, may mga kaibigan kami, na ganon, Kristiyanong pangkalawakan. Kung saan nila gustong mag-church sila. Pag tinamaan sa church na yon ang preaching, wala na sila next Sunday. Kaya nga, dito hindi ganon, di ba? Pero nagtataka lang ako minsan, may laman yan dati, last week. Bakit parang wala ata ngayon? Yung katabi mo, bakante, di ba? Asan siya ngayon? Bakit kaya? Duguan kaya yan last week? Duguan? Duguan ang umuwi. Sugatan. Alam niyo yung salita ng Diyos, two-edged sword, sabi ng Hebrews 4:12 tsaka ng Ephesians 6. Ang purpose nun, tanggalin yung mga sis, tanggalin yung mga bukol-bukol sa buhay mo, yung mali, hihiwain yan. Dugo-dugoan ka talaga. Pero yung kabilaan nun, pagagalingin ka naman. Okay? Ang problema sa iba, matapos hiwain at dugu-duguan, hindi tinapos yung preaching, hindi tinapos yung series. Kaya the next week, dugu-duguan pa rin sila, hindi sila na-healed. Kaya tayo rito, ginagamit natin yung Word of God para tanggalin yung dapat tanggalin. At para pagalingin yung mga sugat ng pinagtanggalan. Ang Kristiyanong pangkalawakan, hindi gumagaling kasi takas ng takas. Okay? Takas ng takas, pag tinamaan, lipat na naman. Pag na-rebuke, nasabihan ng Bible study leader o kung sino man,
O hindi nakamayan. Pambihira, hindi ako kinamayan ni pastor. Ang dami nyo naman bakit ko naman kayo makakamayan? Sa susunod po, maglalagay po ako ng tarpaulin ko dyan, nakangiti. Hello, kada pasok nyo. Tapos dito naman, dito yung exit. Thank you for coming. Mukha ko po nakalagay. Okay? So, minsan ganun. Kaya ang nangyayari, yung mga Kristiyanong yon hindi lumalago. And umaasa sila na pagdating ni Jesus, kasama sila sa rapture. Ang nakakalungkot, baka hindi. At nag-end tayo last Sunday, doon sa parable of the talent. Iisa na nga lang yung talent niya, hindi pa pinagamit. Saan napunta? Impyerno. Tapos anong tawag sa kanya? Wicked, lazy, ano pa? Worthless. Ay, grabe. Wala dito nun. Sabi mo sa katabi mo, wala dito nun. Walang worthless dito. Walang lazy dito. Lahat dito nagpapagamit kay Lord kahit once a month lang. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Ikaw yun. Okay? So, yun ang kadahilanan bakit natin ito pinag-aaralan para walang Kristiyanong pangkalawakan sa Juhia Masinag. Pati sa Mandaluyong, pati sa Leyte, o lahat. Kasi pag may Kristiyanong pangkalawakan, nakko, sabi ko nga sa discipleship, tinuturo ko to noon, na ang Kristiyanong hindi lumago, salot. Salot ng lipunan. Salot ng church. Bakit? Feeling niya, magaling siya. Kaya nga siya nagpapalipat-lipat at alam niya yung tinuro ng pastor na to, ng tinuro ng pastor na to, mas magaling siya ngayon sa lahat ng pastor. Kasi lahat ng pastor pinakinggan niya. At pag tinanong mo siya, sino pastor mo? Si Jesus. Lupit, no? Pag pastor mo ba naman si Jesus, may lalamang pa ba sa'yo? Tapos kayo, ang pastor nyo lang si Pastor Berhel. O, tilugi kayo. Itong mga kakilala naming to, wala talaga sila pag tinanong namin, sino pong pastor nyo ngayon? Si Jesus. Patay tayo dyan. Kaya merong head of the church, spiritual head, sino yun? Si Jesus. So doon tayo nag-ending last week. Para mamahal natin ang local church, number one, mahalin natin yung head ng local church, ng universal church. Spiritual head, sino yun? Si Jesus. Ano ang paraan para mamahal natin si Jesus? Sabi ng Mark, mahalin natin ang Diyos ng buong puso, with all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our strength. So paano po yun? Puso is related to spiritual things. So when we talk to God, pag mahal mo ang isang tao, gusto mong kausapin lagi. Correct? Pag nabivisit ka, ayaw mong kausapin. Di ba? Iniiwasan mo kasi magkaaway lang kami yan pag nag-uusap kami yan. Yung mga naririnig ko lagi pag nagka-counseling kami. Mag-aaway lang kami, pastor. Huwag na lang kami mag-uusap. Huwag niyan titingin sa katabi, malaman pa na kayo yung topic ko. Wag na. Kakabistuhan pa So, yun yung mga mag-aaway lang kami, kaya wag na lang kami mag-usap. Pero kung hindi kayo nag-aaway at nagmamahalan kayo, ay nako, lalo na yung magjojowa, yung mga nagbobolahan pa lang. Naku, maaga hanggang gabi. Naalala ko yan, may tropa ako Nasa ilalim sila ng shade, umuulan, ang tagal na nilang nag-uusap kami, nag-aantay. In love na in love sa isa't isa. At ang topic, alam niyo, pinag-uusapan, combat shoes. Walang kwenta yung usapan, pero ang mahalaga yung nag-uusap. Di ba? Kahit sino pa, kahit ano pang topic, basta yung kausap mo, mahal mo, kasi hoda ko ano yung topic. Pero ngayon, lahat ng topic, kahit maganda, pinag-aawayan, no? Love man pa naman. So, pag mahal mo isang tao, kinakausap mo lagi. Pag mahal mo ang Diyos, kinakausap mo lagi. So, prayer, talking to God, nung hindi pa uso ang messages, ang Facebook, yung mga kasing edad ko at matanda pa sa akin, paano nyo pinapadama yung pagmamahal nyo dati? Paano nyo pinapadala yung messages nyo?
Di ba? May mga stationery tayo. Ngayon, ang stationery, yung pag sumayo ka, tumigil ka, stationery yon. Pero dati, stationery, yung mga papel na may mga kulay-kulay at may design, may amoy, mabango. Tapos, lalagyan mo ng I love you at kung ano-ano pang drawing, tapos titiklopin mo pa yan ng I love you tiklop. Alam niyo yan? Yung parang eroplano na tagilid. So, ang daming pinagagagawa noon, yun yung papadala mo sa minamahal mo. Tapos, hindi yun tinatapon. Iniipon yun. Nilalagay yun sa safety box. Talagang kung kulang na lang gawin, lagay mo sa altar at sambahin mo. So, ganun yung, hindi nakaka-relate yung mga bata ngayon. Ano? Makinig lang kayo. Hindi naman para to sa inyo eh. High-tech na kayo eh. So, noong time na yon, yung mga love letter na yan, kahit alam mo na kung ano laman, binabasa ulit. Lalo na yung dulo, mahal na mahal kita. Binabasa yung laman, dulo na lang. Kaya lang, pagdating doon sa dulo, iba-iba pala pangalan sa baba. Hindi. Binabasa mo dahil mahal mo yung nagbigay. Si Lord, yung ganun din, yung Bible po, love letter niya to sa atin. Love letter niya yan. Kaya nga yung John 3:16, nakalagay doon, I love you. Sabi niya sa'yo. Mahal kita. At pag binasa mo yung Jeremiah 33 doon, sabi niya, I have loved you with an everlasting love. So, kung mahal mo si Lord, kakausapin mo siya. Kung mahal mo si Lord, babasahin mo yung love letter niya sa'yo. Tanong, binasa mo ba yung love letter niya this week? Binasa niyo? Kung mahal mo si Lord, aharanahin mo siya. Aawitan mo siya, and that is worship. So yun yung makakaparaanan at nag-end tayo sa with all your strength. Kung mahal mo siya, pagsisilbihan mo siya. Ang love language ni Lord, marami. At isa sa love language ni Lord, service. Alam niyo ba yung love language? Touch, by me, by me, by me. O, love language yun. At service. Si Lord, ang love language niya is service. Kaya pag nagsiserve ka kay Lord, natutuwa siya sa iyo at nararamdaman niya na mahal mo siya. Nagsiserve ba kayo kay Lord? So, tuloy tayo ngayon. So ngayon, ang pag-aaralan natin, yung pangalawa, para maipakita natin yung pagmamahal natin sa local church, hindi lang mahalin yung head, yung spiritual head, meron ding physical na head, walang iba kundi yung mga pastor ng church, ng local church. Nagkataon kami yung pastor nyo, wala kayong magagawa. Huwag na lang kayo ko kontra, okay? Wala kayong magagawa, kami nandito sa pulpito eh. So yun yung topic natin ngayon. So love the physical head of the church, which is the pastors. Us. Okay? So let's pray. Let's bow our head. Panginoon, salamat po sa aming continuation ng topic na to na mahalin namin ang local church. Una, ikaw. Pangalawa, ang mga leader ng church. Kaya sa oras na to, open our heart, our spiritual understanding na maintindihan namin talaga ito at hindi lang maintindihan, magawa. Tulungan mo kami na lahat ito ay ma-absorb namin at kung may mga babaguhin pa sa aming mga pananaw patungkol dito, mabago na ngayon pa lamang. At Lord, lukuban mo kami ng presensya mo. Hayaan mo na yung mga anghel mo pumaligid dito na walang gawang kaaway na makapangstorbo sa amin. And let your power and anointing flow upon us all. Thank you, Lord. We give you praise in Jesus' name. Amen. Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Okay, meron pa isang organization na tawag nila ay Barna Group sa Amerika. Nagsimula siyang mag-aral ng mga estado ng church, ng spirituality at ng pananampalataya sa Amerika. Pero unti-unti kumalat na to sa ibang bansa, sa ibang mga lahi. At kung may makikita kayo sa Facebook na mga pinopost, ang pastor, ganito, bla bla bla, dito galing yun sa Barna Group, a market research firm specializing in studying the religious beliefs and behavior of Americans. Pag sinabi Americans, medyo level up yan. Okay? Mga hindi yan pipitsugin. Nandito yan sa higher level. Okay? According to the study ng Barna Group about pastors,
Kung gusto niyong malaman, ito po. Sabi nila, more than 1,500 pastors leave the ministry every month. 1,500 umaalis. Buwan-buwan. May matira pa kaya pag nagtuloy-tuloy ito? Kung Amerika ang pinag-uusapan na mayayaman yung miyembro doon at naka-aircon lahat ng church doon, walang church doon na pumapay-pay-pay-pay, hindi kagaya sa Pilipinas, sa mga probinsya. Pag pumunta kayo, yung bangko doon, yung mga coco lumber na hindi nakatam, ang sakit sa puwet noon, kaya walang natutulog na miyembro kasi matigas yung upuan. Eh dito, malambot. Di ba? Malamig. Eh sila parang nasa impyerno habang nakikinig sa pastor, parang ganito sa impyerno, huwag tayo matulog, baka mapunta tayo ron. Eh dito, tingnan mo yung katabi mo. Pag nakangangalagyan mo ng candy, huwag mo tanggalan ng balat. Sarap matulog, lambot, malamig. Pero dito sa probinsya, nakakapunta. Galing po ako ng Aklan. Nagtayo ako ng church sa Aklan. 3 church doon. Kita ko yung mga churches doon. Pumupunta ako sa Leyte, nakikita ko kung anong estado at may mga kasama kaming pastor na nasa probinsya talaga. So, iba. Kung itong mga Amerikanong ito ay umaalis sa kaganda na ng church nila at miyembro nila, sigurado naman may mga pera yan, paano na lang yung Pidoy? Kung 1,500 ang umaalis sa kanila, ilan kaya sa Pilipinas? Siguro 1,501, ano? Nagdagan na isa o mas mataas. 80% of pastors believe pastoral ministry has negatively affected their families. Totoo yan. Hindi lang sa kanila dito. Nung nasa Aklan ako, merong isang pastor doon, matanda na siya. Tagal na nila doon sa Aklan, sa Kalibo. Kinikwento niya, yung kanin, para kumasya sa buong pamilya, sa mga anak niya, tatakalin. Kailangan share. At hanggang dyan lang yung kakainin mo, hindi ka pwedeng only rice. Hindi pa mahal ang bigas nun, ha? Ganun na. Ngayon kaya, siguro takal-takal na kutsarita. O anak, 10 anak mo, tig-isang kutsarita. O, tama na. Patakan natin ng toyo. Ganito ang buhay sa probinsya ng mga pastor. So, kaya naman, many pastors' children do not attend church now because of what the church has done to their parents. May mga kilala akong mga pastor, hindi nagsisimba sa church nila kasi nagagalit yung mga anak nila sa miyembro. Nung nagsisimula tong church na to, nakikwento ko, higit 10 lang ang miyembro. Majority pa doon mga anak ni Satanas. Mga demonyo talaga. Tapos minsan, napapag-usapan namin, nag-uusap kami sikreto lang sa mga problema ng church. Kaso pag narinig ng 2 anak namin, nagagalit sila. Maliliit pa yan, ha? Maliliit pa sila noon, nagagalit talaga sila. Para bang yung paghihirap ng mga magulang nila, hindi na-appreciate nung mga demonyo sa church. Nung time na yon, wala nang demonyo dito. Napalayas na natin. Grabe. Yun yung epekto sa mga anak. At kung akala nyo ang nagsasakripisyo sa pagiging pastor kami lang, buong pamilya. Wala silang permanenteng kaibigan, wala kaming permanenteng bahay, palipat-lipat kami. Dito lang talaga kami tumagal sa Antipolo. Nung dumating kami ng Philippines, galing India, mga nakasampung lipat kami ng bahay. Pasig, 3. San Mateo, Cainta, Karangalan, Kalayaan. So KKK, para kami katipunan. Mayamot, nakalipat kami sa Mayamot. Serato, hanggang ito na nga, napunta kami ng Paula. So ito yung buhay ng pamilya ng pastor. Kaya wag kayong mag-judge at magtaka. Pag may nakita kayong mga pastor, bakit yung anak niya hindi nagsisimba sa church nila? O hindi na nagsisimba talaga? At ayaw mag-pastor. Kasi may mga kilala ko, dyan lang banda. Engineer yung tatay. Iniwan yung pagiging engineer. Yun lang problema, iniwan eh. Dito hindi natin pinapaiwan yung karir. Pwede mong pagsabayin. Iniwan, nagpastor, ngayon yung mga anak hindi makapag-aral. Sino ba namang matutuwa niyan? Kung ikaw anak, matutuwa ka? Of course not.
So ito yung estado. Then 90% of pastors feel they are inadequately trained to cope with the demands of the ministry. Ako po, nag-Bible school, nag-Bible college ako sa Foursquare, Bachelor of Theology. And then, nagpunta kami na India, nag-aral kami doon, nagpatuloy. And then, nag-Master of Divinity kami, hindi nga lang natapos. So, nag-aral kami 4 years, and then another 2 years, yung inaral namin sa Bible school, sa seminary, hindi lahat ng tinuro magagamit mo sa church. Siguro 10% ng natutunan mo magagamit mo sa church. Pero 90, hindi. Kaya yung mga na-train sa ministry na walang personal study, shock. Pagdating sa church, hindi pala ganun. Iba pala. Parang ito yung nakita mo sa picture, pagdating doon sa loob ng restaurant, ang laki-laki ng burger, pagdating sa loob, ay, ganito lang. Hindi kagaya sa Japan, what you see is what you get. Dito, iba. Ganun din sa ministry. Yung mga Bible seminary dito, colleges, tinuturo Hebrew, Greek, kung ano-ano mga Pentateuch. Pagdating sa church, paano mag-deal ng pasaway na miyembro, hindi yun naturo. Paano magpalayas ng demonyo na nasa katawan ng isang taong leader mo, hindi yung tinuro. Hindi yung tinuro. Kaya yung pastor, nag-struggle, ano gagawin ko dito? Ganon din kami nung bago. Hindi rin namin alam ang gagawin, kaya maraming pasaway. So itong kalagayan, inadequately trained. 70% they have a lower self-image now than when they first started. Imagine mo, ang tagal mo na nagpapastor, miyembro mo 10 taon na yung church mo. Sino ba naman mawawala ng self-esteem dyan? Tapos hindi ka nire-respeto ng mga tao mo. Talagang dadating dito. Okay? Only 1 out of every 10 ministers will actually retire as minister in some form. Sa 10 nagpapastor, ang makakarating lang sa dulo na tumanda at nag-retire bilang pastor, isa lang. Ano nangyari sa 9? Ano nangyari sa 9? Yung 3 namatay. Yung 2 nagpakamatay. Na-depress. Yung 4 nagkasakit. Yung iba nag-resign. Isa lang yung tumagal hanggang dulo. According to this study. Mayaman na miyembro, magandang bansa. How much more sa Pilipinas? Kaya nga yung mga kwento, yung dito, nagbigti yung pastor dyan sa taas. Tapos yung mga miyembro niyang yun, pumunta sa amin, sabi ko, alis kayo rito. Baka, hindi, joke lang. Tinanggap namin, sabi ko, baka kayong dahilan, kaya yung pastor niyo nagbigti. Na-prove ko, totoo nga, pasaway eh. Tapos dyan, may namatay na pastor, may namatay na pastor. Ay, mga pastor na to, babata pa, namamatay na. Kami, sa Manulife kami, financial advisor sa Amerika, mga pastor hindi ni-insured. Kasi ang 30 years old na pastor daw ay equivalent to 60 ang edad. Madaling mamatay. High risk. So hindi namin sila in-insured sa Amerika. Okay? Sabi dito, the profession of pastor is near the bottom of survey of most respected profession. Engineer, architect, negosyante, pastor, sa ilalim. Kaya pagdating sa pagpapakilala, anong trabaho mo? Pastor lang po. Ganon sa kanila. Pero dito, binabago natin yung konsepto. Pag kayo naging pastor sa Judea, dapat nakataas ang noo nyo. Dapat hindi kayo nahihiya na kayo'y naglilingkod sa Diyos na buhay at mayaman. At pinapakita ko yun sa inyo. Na ang pastor, hindi green yung damit at pula ang medyas. Okay? Tapos nagwawagayway ng panyo na violet. Ang pastor, hindi yung nakasara yung leeg dito, tapos yung barong niya sa likod binubuksan. Tapos yung Bible kasi laki ng maleta, yung mga mukhang abnormal ba? Hindi ganun. Ang gusto ko yung pastor, hindi siya halatang pastor sa itsura kasi mukha siyang artista. O, di ba? Tingnan si Ray. Yung mga katabi niyo, yan o. Ito kasi Alan, Coco Martin daw. Bira.
Pero, pag nakausap mo at nakasama mo, ibang klase to ah. Ibang klase to, mabait pala to. Marunong pala itong makisama. Tao pala ito na lingkod ng Diyos. At hindi pala ito pipitsugin. Hindi lang pala ito may dating, may datong din. Bakit di lang siya pastor, negosyante siya, engineer siya, architect siya, doktor siya? Hindi siya tambay. Hello? Yun ang taga-Jehovah Masinag. Ganon dapat pag kayo naging pastor dito. Hindi kayo nahihiya at hindi kayo kinahihiya ng mga anak nyo. Amen. So, babaguhin natin to. Kaya natin to pinag-aaralan. Over 4,000 churches closed in America last year, lalo nung pandemic. Dito, nung pandemic, ang daming nagsara. Out of 10, 8 ang nagsara. Yung 9 naghihingalo, isa lang ang nag-survive. Many denominations report an empty pulpit crisis. They cannot find ministers willing to fill positions. May mga churches na naiwan pero walang pastor na magtuturo. Itong church na to, ganun yung nangyari. Pinag-iiwan ito yung 10 miyembro higit na karamihan demonyo. Pinag-iiwan ng mga pastor yun. Ayaw nila doon. Una, walang pera. Tapos demonyo patuturuan mo. Alam niyo ba ang demonyo? Matigas ulo niyan. So, iniiwan. So, pinadala ako. Pinadala ako dito. Nasa San Mateo kami, Bancors Village kami nakatira. Pinadala ako dyan, sa Halang. Para lang i-troubleshoot. Sabi ko kay Pastor Willie, saglit lang ako dyan ha, kasi pupunta kami in Japan, magmi-mission kami. So, saglit lang, yung saglit, umabot na hanggang ngayon. Grabe, no? Nabiktima ako dito, napudol ako dito sa Jehovah Masinag. Di kami nakaalis. Actually, May yung sinimulan tong church. Tapos, binura ko talaga yung mga nando doon. Nagsimula kami ng bago. And then, pagdating ng December, tumawag sa Japan, sa Chiba. Punta kayo dito, magpastor kayo dito sa church. Sabi ko, joke yata ni Lord. Talagang totoong pupunta kami ng Japan. Ang ginawa namin, tinurn down namin yung offer. May kotse, may bahay, school sa mga anak namin. Hindi namin tinanggap. Dahil meron ng mga bagong umattend, mga 20 na siguro. Papunta na ng 20. Hindi na mga demonyo, mga tao na. Hindi na mga kambing, mga tupa na. So ito na yung result, kayo na. After many years. More than 50% of all pastors are so discouraged that they regularly consider leaving the ministry. Ginagawa ko to every Monday. Pagkatapos noon, lalo noon, every Monday, sabi ko, iwanan na natin tong mga demonyong to. Iwanan na natin tong church na to. Kawawa pamilya natin. Hindi tayo makaangat sa buhay. Kaya nung mga bago, sinasabi ko sa kanila noon, sabi ko, kayo na magpastor, kami magnenegosyo. So, suportahan namin kayo. Starting salary mo, 50,000. Walang tumanggap. Kasi nung time na yon, pera namin, pinambabayad namin sa renta. Kami nagbabayad ng renta. Alam nila, Doc, yan. Yung renta na yon, hati-hati kami, mas malaki pa yung bayad namin. Imbis na kami ang bayaran, kami pa nagbabayad sa rent ng church. So, imaginein mo yon, sino pa namang hindi madi-discourage? Tapos yung mga uma-attend, iilan-ilan, titigas pa ng ulo. 80% of seminary and Bible school graduates who enter the ministry will leave the ministry within 5 years. Nag-aral ka ng 4 na taon, yung iba 7 taon. Tapos after 3 to 5 years, magre-resign ka lang din. Kaya hindi ko ini-encourage yung mga tinitrain ko dito mag-Bible school eh. Ako na mag-train sa inyo kung ano kailangan nyo yung sasabihin ko. Dahil hindi lahat ng kailangan na tinuturo sa Bible school ay kailangan nyo. So yun, 85% of pastors said their greatest struggle is dealing with people such disgruntled members, elders, deacon, worship leaders, worship teams, board members, and associate pastors. Ito yung pinakamalaking sakit ng ulo ng mga pastor, yung mga pasaway na miyembro, pasaway na leader. Kami, ang nagpahirap sa amin, yung pinaghirapan mo, tapos sa dulo, tatraidorin ka lang. Yung inalagaan mo ng todo, buhay, pamilya, personal, negosyo, tinulungan mo para umangat, and then sa dulo, tatraidorin ka lang. Marami kaming ganyan.
So yung isa, inalagaan namin, tinulungan namin magbukas ng negosyo, inanapan namin ng pwesto, yan, ganyan. Hanggang umangat ng konti, kaya lang dahil traidor at Judas, bumagsak din naman. Ang mga Judas namamatay, alam niyo yan? Nagbibigti. Tapos yung isa naman, sabi ko, yung clinic mo, parang tindahan ng shabu eh. Kakapraso, ilabas mo yan. Nilabas, umasenso din. Tinrider din kami. Yung iba naman, halos araw-araw, kinakaunsilan mo na para umayos ang pamilya sa dulo. Masama ka pa rin. Ito yung nagpapahirap sa isang pastor. Yung mga taong walang utang na loob, bastos at hudas. Buti na lang, wala nang natira dito. Tingnan mo yung katabi mo. Wala na. Wala na. Okay? Wala na. So sila yung dahilan bakit maraming pastor na nawawala, nagpapakamatay, nadidepress. Sila, itong mga taong ito na ginagamit ng demonyo, sila ang panggulo sa local church. Kaya dito, mahigpit na po tayo, may mga patakaran tayo, may mga pirmahan tayong nagaganap na pag hindi ka nakasunod dito, bago ka manggulo, ano na muna tayo? Exit na lang. Okay? Pero nung bago to, wala kaming ganun. Kasi hindi nga namin alam yung dapat gawin. Okay? 90% said, the ministry was completely different than what they thought it would be before they began. Sabi sa seminary, sa Bible school, ganito. Pagdating doon sa church, iba. Shocking talaga. 80% of pastors' wives feel left out and unappreciated by the church members. Yung bago kami. Ganon ang kalagayan. Karamihan ng church ganito. At yung misis, hindi nangingialam, hindi tumutulong, hindi supportive. Pag sumuporta naman at nagdidesisyon, pala desisyon yung misis Bida-bida ha, ba't pakialamera yan? Pag hindi nag-ayos, asawa ng pastor, pero bakit ganyan, hindi nag-ayos? Nag-ayos, asawa ka lang ng pastor, bakit akala mo ikaw ay asawa ng presidente? Wala kang malugaran. Pinaaral ko yung mga anak ko sa public school, luma yung kotse, sabi nitong mga pasaway na to, pastor yan, pero walang bagong sasakyan. Sumasakay pa naman siya doon, hinatid namin maangal pa. Yung mga anak niya, bakit sa public school? Nung pinaaral namin sa private school, meron naman nagsabi, pastor lang yan, bakit sa private school pinaaral? Nung nakabili ako ng bagong kotse, yung Kia, uy, pastor lang may Kia huwag kang mag-alala, bibili ako ng MRT. Bullet train pala, bullet train. Shinkansen. Okay, sabi dito, 80% of pastors' wives wish their spouse would choose another profession. Karamihan daw ng mga asawa, dumating ako doon dumating ako sa ganyan na hindi na kasya yung pera namin, kailangan kong mag-extra work. So nagtrabaho ako sa 700 Club, nagbibisita ako sa mga churches every day para ma-income every month. Tapos magtatrabaho sa church at the same time. Kaya lang nakakapagod. Kaya yun, nag-business kami, kung ano-anong mga pinagpapapsok naming mga negosyo para lang mabuhay at mabuhay yung pamilya. So yun. So maraming misis na kulang talaga yung pera. Kasi pastor yung asawa Kaya dito, hindi natin ini-encourage, pastor ka lang, kailangan may negosyo ka, may trabaho ka. Hindi pwedeng pastor ka lang. Hindi sapat yun. Hindi mo mabubuhay ang pamilya mo pag ganun ka. At kung gagaya ka sa amin na babiyahe ka ng babiyahe, hindi pwede. I-questionin ka ng church, ay, biyahe ng bahay si pastor Kaya siguro hingin tayo sinofering yung mga yan. Hello, may pera po kami. Kaya yun ang lamang namin sa ibang pastor. Marami kaming pera. Okay? Pero hindi kayo pwedeng mangutang. Di pwede. Amin lang yun. De, joke lang po yun. Pero kasama yun, may mga nangutang sa amin. Mamaya darating tayo dyan. 50% of pastor marriages will end in divorce. Marami po. Nagiwalay, kung hindi nagiwalay, namatay ng maaga yung misis sa sakit ng ulo at kakulungan ng pera. May mga ganun po. And 70% of pastor constantly fight depression. Totoo to. Ang dami kong kilalang pastor, depressed. Depressed sa pamilya, depressed sa church, grabe. So ito po itsura ng pastor. Parang inverted pyramid.
Yung pastor na sa ilalim, binubuhat niya yung problema ng mga leaders, kinakaunsilan, pinagpipray, tinutulungan, hinahanapan ng paraan para matulungan sila. And above all, yung problema ng mga miyembro, pinoproblema niya din. Kaya mas marami siyang miyembro, mas marami siyang problema. Ito, itsura ng pastor. Binubuhat niya lahat. Kaya kailangan ng leaders na katuwang at katulong para yung bigat ay hindi ganito itsura. Okay? Binubuhat ng pastor ang problema ng church at pangangailangan. Magkaiba yun ha. May problema tayo, may pangangailangan tayo. Nang isang araw lang, bumili ako ng isang speaker na maliit at saka ng cymbals, 40,000. Yung clapper lang 40,000. Okay? Microphone, 60,000. Kada gamit dito ay kalahati ng 100,000 to 100,000 plus. So yun needs. Pero may mga problema pa tayong dapat ayusin. Problema ng miyembro, may sakit si ganito, may relasyon na hindi maayos. So kailangan nating ayusin yan. Kaya nga tayo may mga Bible study. So kung titingnan nyo, may tumutubo dun sa taas eh. So yung church problem and needs, hindi lang yan nananatili na ganyan. Lumalaki po yan. Ayan na. Kung kayo yung pastor at ganyan itsura nyo, anong gagawin nyo? Ha? Diba? Fit-fit mo ang buong mundo. Yung mundo mo, yung church at yung mga taong inaalagaan mo. Kaya sabi mo sa katabi mo, yun pala. Sige, sabi mo, yung pala. Ganun pala kahirap magpastor. Ganun pala kalaki ng problema, kaya marami nadidepress, marami nagre-resign, maraming namamatay ng maaga kasi yung problema ng church lumalaki. Pag yung manpower hindi lumalaki, yung leadership hindi lumalaki, sagot ni pastor lahat yan. Kaya naalala niyo to? Naalala niyo to? Yung kalabaw na ayaw magpastor? Alam niyo na ba lahat ito? Alam niyo na lahat? O may bago dito hindi nakakaalam nito? Ay, pambihira. Ito po yung kwento nun. Nagkaroon ng piyesta sa isang probinsya at yung mayaman na nakatira doon, sabi niya, magpapakontes ako. Ang makakapagpaiyak sa kalabaw ko ay mananalo ng 15,000 pieces. So, nag-join lahat, yung mga kalalakihan doon, hinila yung sungay, hinila yung tenga, tinadyakan, animal brutality to. Pinagmumura, wala lang, yung kalabaw, astig eh. Siyempre, nag-aararo yan eh. Sanay yan sa hirap, sanay sa bukid. Walang nangyari. And then, dumating yung pastor. Sabi ng pastor doon sa may-ari, ako po, sasali ako. Sabi niya. Sabi ng may-ari, sige pastor, alika, sali ka dito. Sali ka. Sayang din naman yung 15,000. Isang taong sahod mo yan. So, sumali yung pastor, and then nilapitan yung kalabaw. Ang contest is paiiyakin. Okay? Paiiyakin yung kalabaw. So, lumapit siya sa tenga, niyakap niya yung kalabaw, binulungan niya. Yung mukha ng kalabaw, dahan-dahang nagbago. Yung tigas ng mukha niya, lumambot. Tapos, naging malamlam yung mata niya, parang lungkot na lungkot at na-depress bigla. Lumuha ng lumuha, umiyak ng umiyak, naglupasay. Ay, grabe. Yung mga tao doon talagang palakpakan. Galing mo, pastor. Huwag ka na magpastor, magpaiyak ka na. Paiyak ka na lang na kalabaw. So, palakpakan sila. Sabi na may-ari, galing mo, pastor. Ito yung 15,000. Okay, ito yung 15,000. Ano ba ang ginawa mo sa kalabaw ko? Bakit mo napaiyak? Sabi niya, wala po. Sinabi ko lang yung hirap ng trabaho ko at magkano yung sahod na natatanggap ko. Ayan po, kaya po siya naiyak. Di sige, ito yung 15,000. Lumipas ang isang araw, 2 araw, 1 linggo, hindi na kumakain, hindi na natutulog, may tagyawat sa ilong. Na-depress yung kalabaw, nagkasakit, pumayat, nag-alala yung may-ari. So sabi niya, pakontes ulit ako, kung sino yung makakapagpabangon, patayo at pakilos sa kalabaw ko, another 15,000. So puntahan ulit yung mga lalaki,
Hinila, tinulak, pinagtulong-tulungang itayo. Wala talaga. Ang kalabaw ay depressed na depressed. Ayaw niyang kumilos, ayaw niya nang mabuhay, ayaw niya nang gumising. Kaso hindi naman siya makatulog. So nangyari, dumating ulit si pastor. Sabi nung may-ari, sige pastor, sumali ka ulit. Ikaw may kagagawa na ito eh. Ikaw may kagagawa nito, kaya nagkaganito yung kalabaw ko eh. Ang ginawa ng pastor, lumapit ulit at niyakap yung kalabaw. Bumulong sa tenga. Saglit lang, wala pang isang segundo. Yung kalabaw bumangon, tumayo at ganyan ay itsura. Tumakbo at nakarating ng Malaysia. Sa Malaysia po ito. Sarawak. Di palakpakan sila. Sabi ng may-ari, pastor, ito yung 15,000. So gusto ko malaman, ano bang sinabi mo dun sa kalabaw ko at napatayo mo at napatakbo mo pa? Sabi nung pastor, wala naman. Isa lang ang tinanong ko sa kanya, gusto mo bang magpastor? Sino gusto magpastor dito? Pambihira kayo. Alam niyo ba, pag naubos ang pastor, wala nang magpapatuloy na church. Alam niyo ba, pag naubos ang pastor, panalo si Satanas. Kaya nga, pastor ang target niya. Dahil pastor ang promotor ng paglago ng church at paglawak ng gawain at maraming naliligtas pastor. Kaya pag naubos ang pastor at yon ang goal ng demonyo, ubusin ang pastor. Kaya yung mga survey na nabasa natin kanina, the goal of Satan is to destroy all the leaders. Kaya nga ang pagpapastor ay hindi para sa mahihinang nilalang. Ang pagpapastor ay sa mga malalakas na nilalang, matibay ang dibdib, matibay ang puso, at handang maghirap, dugo-dugoan, suga-sugatan, tumatayo at lumalaban pa rin. Hindi pwede yung masakit ingrom ko, hindi ako magsisimba. Huwag mo muna ako i-assign kasi masakit yung bangs ko. Hello, nung last Sunday, nagtuturo ako dito, maga yung gums ko. Sabado, naghanap ako ng antibiotic maghapon hanggang gabi dahil walang mga doktor. Namamaga. Kagabi, galing kami hospital. Kasi ito naman. Many times na tumatayo ako dito, may nararamdaman ako, pero the show must go on. The work must be done. Hindi pwedeng mahihinang nila lang sa trabahong ito. Sabi mo sa katabi mo, hindi pwede. Dahil mahirap itong trabaho ito. Pero pagdating sa langit, ito yung pinakamalaking reward. Pati sa lupa, kung alam lang natin yung dapat gawin. Kaya, kailangan may magpastor. Sabi mo sa katabi mo, kailangan may magpastor. Nung nag-meeting kami last month, sabi ko doon sa mga pastor, sa observation ko maraming, yung nakalusot na sa gawain at tumagal na sa church, pero bago mag-end, nagkaroon pa ng diabolical resback ang demonyo. Kung kailan magre-retire na, nakalusot pa ang kaaway. Galit na galit ang demonyo sa mga pastor. Ang primary target ng demonyo ay mga pastor. Kaya kung meron demonyo na papasok dito, ang tatargetin kami. Pag hindi ako kaya, yung asawa ko. Pag hindi kaya asawa ko, yung mga anak ko. Pag hindi kaya yung mga anak ko at pamilya ko, kayo ang kasunod. Kayo. Kaya hindi pwedeng hindi tayo nagtutulungan dito. Kailangan natin ng isa't isa. Ngayon, dito tayo magtatapos. Kailangan kong pagkasyahin sa 15 minutes. How can you love your pastor? Gusto nyo ba na may pastor pa kayo? Gusto nyo na tuloy ang gawain? You need to love your leaders, your pastor. You need to know, and you want to know why? How? Ito po, paano nyo kami susuportahan na hindi kami mapabilang sa casualty ng napraning, na-depress, nagkasakit, namatay, nagpakamatay, at kung ano-ano pa, nag-resign. Ito po, number 1, you pray. Number 2, obey and submit. Number 3, tulungan nyo kami na matapos yung pinagagawa ni Lord sa buong church, hindi lang sa amin. Number 4, be loyal. So, bilisan natin. Number 1, pag-pray nyo kami lagi. Okay? Hindi sapat yung
tuwing kakain lang. Paano kung hindi kayo kumakain? Ha? Sabi kasi tuwing kakain tayo, pag-pray natin si pastor. Wala na kayong makain. Paano yon? Paano yung fasting kayo? Pray nyo kami pagising sa umaga. Pinagpipray namin kayo pagising sa umaga, the whole church. Bago matulog, pinagpipray namin kayo, the whole church. Lahat kayo. So, kung pinagpipray namin kayo, di ba inverted pyramid, kami na sa ilalim. Baliktarin natin yon. Kayo yung nasa baba, pinagpipray nyo kami lahat. Pwede ba yon? Banggitin nyo lang, Lord, pinagpipray ko yung pamilya ko, blah, 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 negosyo namin. At pati pala sila pastor at ang pamilya niya. Pwede ba yun? I-bless mo sila ngayon, protektahan mo sila. Kung ano man nararamdaman nilang sakit, Lord, pagalingin mo sila. Yun lang. Hindi naman maaabot ng 10 minutes yun. Saglit lang yun. So you pray for us. Sabi ni Pablo, I appeal to you, brothers, by our Lord Jesus Christ and by the love of the Spirit, to strive together with me in your prayers to God on my behalf. Itong taong ito, nakarating to sa langit, sa third heaven, si Pablo. And then, bumubuhay ng patay, nagpapagaling ng mga may sakit. Pawis nito, pawis may anointing, pupunas yung panyo. Dahil sobrang busy sa business niya, tent maker. Sabi niya, ipadala to doon sa mga sakit. Ipapatong yung may sakit, gumagaling. Yung demon possessed, lumalaya. Ganito katindi to. Pero ang sabi niya, pray for me. Kung yung matinding tao humihingi ng dasal sa kanyang mga miyembro, paano na lang kaya kami? Hindi naman kami kasing karakas nitong taong ito. So kailangan namin yung prayer niyo. Kung si Pablo, kailangan yung prayer ng miyembro niya, kami din. Sabihin mo sa katabi mo, ipag-pray mo sila. Pray for us, sinners. Pray for us. Kailangan namin yan. 1 Thessalonians 5:25, brethren, sabi uli ni Pablo, pray for us. 2 Thessalonians 3:1, sabi uli ni Pablo, finally, brethren, pray for us that the word of the Lord will spread rapidly and be glorified just as it did also with you. Na kumalat ang salita ng Diyos kung paanong nakarating sa inyo. Colossians 4:3, ganun din. Ipag-pray nyo ako, nakakulong na siya nito, na makapag-share ako dito sa loob ng kulungan sa mga bantay at kasama ko sa loob. Nakulong na siya dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sasabihin mo sa katabi mo, pag-pray mo sila pastor at pamilya niya. Lagi. Umaga, tanghali, gabi. Kumakain ka man o hindi. Kailangan namin yan. Ramdam namin pag kulang ang prayer. Dahil ang demonyong naka-assign sa amin, yung mga big time demons, yung mataas ang ranggo. Kaya yung laban namin, mas matindi kaysa sa laban nyo. Kaya kung kayo namang problema sa problema nyo, paano na lang kaya kami? May problema na kami, problema pa namin yung leaders, problema pa namin yung church. Palagay nyo, pag walang backup, matagal na kaming wala dito. Pag wala yung prayer nyo, hindi namin kakayanin. Kailangan namin ng prayer nyo. Pangalawa, obey and submit to them. Hebrews 13:7, remember those who rule over you, who have spoken the word of God to you, whose faith follow, considering the outcome of their conduct. Alalahanin nyo yung mga nagtuturo at namumuno sa inyo, kagaya namin. Verse 17, obey those who rule over you. Pag sinabing obey, kung ano yung tinuro, sundin mo. Kung ano yung pinag-usapan, sundin mo. Kasi ang tunay na disciple, masunurin. Ako, markado ko yung mga simpleng inutos, hindi nasusunod. Markado sa akin yun. Pag nabigyan ko ng 3 ulit yan at hindi sumunod, medyo, kasi ayoko mamroblema sa taong yan. Pag hindi ka masunurin. So, pwede ka namang sumunod, pero iba yung word na submissive. Pag sumunod ka, pwede kang sumunod. Kasi usapan kailangan. Pero yung submission, sabi dito, obey those who rule over you, be submissive. Yung word na submissive, ginagawa mo kasi mahal mo si Lord at mahal mo yung leader mo. Buong puso mong ginagawa na walang angal, hindi dahil nagpirmahan, hindi. Tama to Gagawin ko to. Submissive. Ito yung word na submission, puso ang pinag-uusapan dito. At alam natin, tinuro ko na to, na ang submission natin, meron lang exemption kung hindi yan biblical, immoral yan, illegal yan, hindi ka kailangang mag-obey and submit. Pero kung hindi immoral, kung hindi illegal, kung hindi kumukontra sa Biblia, you need to obey and submit. Kailangan yan. Bakit? Kung hindi ka magsasubmit sa kanila,
They watch out for your soul. Sila ang nagpipray sa'yo. Sila ang nag-aalaga, nagtuturo sa'yo, nagka-counsel sa'yo. Sila. At sila'y mananagot sa Diyos. Those who must give account. Let them do so with joy, not with grief, for that would be unprofitable for you. Pag hindi ka sumunod, di ka nag-submit sa kanila, hindi sila masaya, malungkot sila. At alam ng mga miyembro, nung mga time na may pinagdadaanan ako, nadadala ko sa pulpit yung galit ko sa taong yon. At minsan, sinabihan ko talaga, umalis ka na dito, panggulo ka eh. Sinabihan ko talaga, dito, pulpito ah. At hindi yun maganda. Hindi yun nakakatulong sa inyo. Pag mainit na ulo ng leader mo, kasi nga, maraming pasaway, pati yung walang kinalaman, nadadamay. Alam niyo yun? Kaya, pag walang pasaway, sumusunod lahat, submissive lahat, masaya yung Bible study, masaya yung church. Masaya ang Juhia Masinag. Amen? Lahat pogi at magaganda. Kasi masaya. Walang nakasimangot. Ang nakasimangot pangit eh. Di ba? Tingnan mo yung katabi mo. So, obey and submit. Sabi mo sa katabi mo, obey. Submit to them. Para maging masaya ang paglilid nila. Pangatlo, help them fulfill the Great Commission. Dalawa po yung kategorya ng Great Commission, soul winning and discipleship. Sabi ng Mark 16:15, inutusan ni Jesus yung mga alagad, kasama tayo doon. Humayo kayo sa sanlibutan, ipangaral nyo ebanghelyo sa lahat ng tao. He who believes, ang maniwala at mabautismuhan maliligtas, but he who does not believe will be condemned. So tingnan nyo ha, nagbukas ka ng Bible study, nagsara, hindi nagpatuloy, okay lang yon dahil hindi naman lahat maniniwala. Yung naniwala, na bautismuhan, ligtas at tuloy-tuloy yan, magiging disciple yan. Pero yung hindi maniwala, stop. Open ang bago. Open ang bago. Okay lang yun na hindi sila naniwala dahil yun naman ang kalagayan talaga ng iba dito sa Biblia. Ngayon, yung naniwala naman, sabi ng Matthew 28:19-20, nagiging disciple. Go therefore and make disciple all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to obey all. Sa discipleship, tinuturo mo na yung naituro sa'yo, ituro din sa kanila at gawin. Hindi lang tagapakinig, tagasunod. Dalawa yung tinuturo natin dito. Believer, naniniwala. Disciple, sumusunod. Kaya ang goal natin is discipleship. Teaching them to obey all that I have commanded you. Paano yan mangyayari? Through the Bible studies. Itong dalawang ito, nasishare natin ng gospel sila kung magbubukas tayo ng Bible studies. At pag yung Bible study nagtuloy-tuloy, nadidisciple natin sila, lalo na yung inductive, ano yung tinuro, ano yung tumimo sa puso mo, paano mo gagawin? Sa pagtapos na yung Bible study leader's manual, doon na tayo sa inductive, kung ano yung tinuro ngayon. So ito yun, dito yung nangyayari, soul winning and discipleship. So you help the leaders, the pastor, to fulfill the Great Commission. Ito yung binasa natin kanina. Sabi ni Pablo, mga kapatid, ipag-pray nyo for us that the word of the Lord will spread rapidly. Kailangan yung salita ng Diyos ay kumalat ng mabilisan. Paano kakalat ng mabilisan? Kung bawat isa a-attend ng Bible study at yung naka-attend ng Bible study ng 3 to 6 months, magbubukas ng Bible study, then matutupad itong dalangin na to, na ang salita ng Diyos ay kakalat. At ang salita ng Diyos, sabi dito sa Colossians 4:3, pag-pray nyo na magkaroon ng bukas na pinto para sa salita ng Diyos. Ibig sabihin ito, magbukas si Lord ng opportunity para ka makapag-Bible study ng sarili mo. Ito yun. Kaya nga, balikan natin tong drawing na aeroplano. Ito yung una mong gagawin. A-attend ka lang ng Sunday worship pagbago ka. Hanggang 3 months. At a-attend ka ng Bible study, dapat may ina-attendan kang Bible study para ka lumago, level 1. Attend this ka lang. Binibless ka ng mga leaders. Pero pag 3 months to 6 months, dapat involved ka na sa ministry dito. Kailangan natin ng singer na lalaki. Kailangan natin ng technician na magaling dyan sa sound system. Kasi electrician yung mga nandito, hindi naman technician eh. Kaya minsan, nakukuryente ako rito. Hindi, joke. Nakukuryente ako habang hawak ko yung mic, no? Hindi sila technician, electrician sila. Si Arnel, si Raymond. So kailangan natin ng marunong sa sound. Sound engineer kung meron dito.
go na. Mag-ano na kayo, mag-volunteer. So, itong mga second level growth na to, spiritual growth level 2, hindi ka lang uma-attend. Involved ka dito, kahit once a month. Sa driving ministry, ang daming nare-recruit ngayon. Daming bago, security. Sa ushering, ang dami po natin kailangan dito. Hindi ka lalago pag hindi ka mag-involve. Ngayon, kung 3 months, 6 months ka nang bina-Bible studyhan, it's about time ikaw naman yung mag-Bible study. Umattend ka ng training na gagawin sa March 2 para madali mong magawa yung tinuturo na to. So how to help your pastor? Join or open a Bible study group. Pag wala kang Bible study, mag-join ka sa Bible study. Umattend ka. Pag uma-attend ka na ng Bible study 3 months, 6 months, magbukas ka na. Patulong ka sa leader mo kung paano gawin. Umattend ka ng training para malaman mo kung anong gagawin. Ano pa? Mag-volunteer ka, mag-involve ka sa ministry, gamitin mo yung skills mo, yung talents mo, yung abilities mo, pera mo para sa Diyos, magpagamit ka. Pag Sunday, kahit once a month lang na duty, hindi yan mabigat mga kapatid. Pero, nakakatulong ka kay Lord sa gawain ni Lord at nakakatulong ka sa amin. Kasi, the more people you lead, the more leaders we need. Yung pyramid na baliktad, mas marami ang nasa taas, mas maraming leader dapat ang naglilingkod para yung bigat na yon ay hindi nasa pasanin ng pastor lahat. At pag yun nangyari, pati yung kalabaw magsasabi, gusto ko nang magpastor. Okay? So yun ang tinatrabaho natin dito. Bakit nag-a-announce? Bakit nag-i-encourage? Ayaw natin maging kagaya nung Barna group na census nila na ang daming nawalang pastor. Ayaw natin yun. Gusto natin dito dumami pastor. Na makapagtayo tayo ng church sa Samar, sa Norway, sa Tarlac, saan pa? Sa Morong, sa Pasig. Saan pa? Sa Japan, sa Gapan, sa Mexico. Diba? Sa maps na, Maldives, Andaman, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, Japan, India, Indonesia, China. Kaya yung mga biyahe namin, hindi lang yung biyahe, may plano yun. Yun po yung goal natin. So, be involved. Yung pinamigay ngayon na papel, pag-aralan nyo, tingnan nyo. Kung sa palagay mo, hindi mo alam kung anong talent mo, mag-check ka lang dyan kung ano yung sa palagay mo madali. Ay, security, madaling tumayo. Ay, usher, madaling tumayo. Ay, magbuhat, madaling magbuhat. Ang dami. May seating ministry ba doon nakasulat? Meron ba nakasulat? Tingnan niyo nga. Sleeping ministry. Mas malupit yan. Intercessors, yung mga nagpipray. Okay. So check nyo dyan kung ano yung pwede nyong i-contribute kay Lord. Nung pinag-aralan natin, mahalin ng Diyos, kasama to. Ibigay mo yung talent mo, strength. Ngayon, pag minahal mo yung church mo at pastor mo, kasali rin pala. Doble palang pagmamahal pag nag-serve ka. Love language ni Lord is service. Okay? And lastly, be loyal to them and protect them. Sa 2 Samuel 21:15-17, binanggit doon yung mga leader ni David, mga giant killers din. Kasi giant killer yung leader nila yung pinaka-head nila. Ang problema, si David nung time na to, matanda na. Pero palaban pa rin. Matanda na, lumalaban pa rin eh. Sabi rito, there was war again between the Philistine and Israel, and David went down together with his servants. They fought against the Philistine. And David grew weary. Madali lang mapagod, matanda na si David. Parang kami lang. Konting kibot, maghapon kami. Then nagpunta kami sa ospital sa alas 4 hanggang alas 8 na sa ospital kami. Pag-uwi namin, mga alas 10, pagod. Tapos aaral pa ako. Hanggang umaga. So nakakapagod. Sa pagod na tong si David, sabi dito, dumating yung isang higante, si Isbi-Benob, one of the descendants of the giants, whose spear weighed 300 shekels. Ang laki ng sibat. Pag tinamaan ka ng sibat na to, diretso libing. Diretso living to. Sabi dito, 300 shekels of bronze, who was armed with a new sword.
thought to kill David, but Abishai, isa sa mga leader ni David, mighty man niya, out of three niya, the son of Zeruiah came to his aid and attacked the Philistine and killed him. Then David's men swore to him, "You shall no longer go out with us to battle, lest you quench the lamp of Israel." Huwag ka nang sasama. Kaya na namin to. Kaya na namin mag-funeral service. Di ba, Ray? Kaya na namin mag-Bible study. Kaya na namin magtayo ng church, pastor. Relax ka na lang dyan. Manood ka na lang. Panoorin mo kami. Kaya na namin to. Amen? Kaya? Kaya magbukas ng Bible study? Tsaka na lang, pastor, i-guide mo na lang kami, bigyan mo na lang kami ng mentoring. Huwag ka na sumama sa amin. Kaya na namin to. Laban na to. Nung pinapanood ko yung General Luna, naalala niyo itong storyang ito? Sabi ni Paco, huwag pabayaan ang general. Huwag pabayaan ang general. Huwag natin siyang hayaang lumalaban mag-isa. Protektahan natin siya. Kasi once the leader nawala, sabi ng Bible, strike the shepherd and the sheep will scatter. Pag nawala ang leader, talo na. Kaya nga, lagi ang demonyo, ang target niya, yung pastor. Pamilya ng pastor, asawa ng pastor. At sa ibang mga bansa na bawal ang Christianity, tingnan niyo. Last year lang to. Isang pastor ang hinuli sa China na nabalita. Pero yung maraming pastor na hindi nabalita, ang dami nakakulong ngayon sa China. Sa India, pastor arrested false charges conversion in India. Dito kami, 4 na taon kami dito sa India. Ang mga pastor dito hinuhuli. Kasi alam nila, pag nahuli yung pastor, mawawala ng leader yung church, mawawasak yung church. Ganon ang strategy ng demonyo kahit saang bansa. China, India, Iran. Ganon din. Ang target, yung pastor. At kadalasan, ang nagchuchuchu, kung sino yung pastor, umaattend din sa church. Umaattend sa church na disgruntled, hindi masaya. Lagi na lang ako tinitira ng pastor na yun, papahuli kita sa Mutawa. Napahuli ko yan sa mga Revolutionary Guard ng Iran. Pag hindi ka loyal sa pastor mo, ito mangyayari, kulong. Alam niyo si Osama Bin Laden, sinundan ko yung kwento niyo, dami kong leadership lesson na natutunan sa kanya. Yung inner circle niya, ni isa, walang nagchuchu sa kanya. Hindi siya mahuli-huli ng CIA, FBI, kung ano naman. Pati Mossad, hindi kaya si Osama Bin Laden. Isa lang nakalusot, yung dentist niya. Kinausap ng CIA ang dentist niya, dentist ni Osama Bin Laden, at sabi ng CIA, isang information lang, ano itsura ng ngipin ni Bin Laden? So bibigyan ka namin ng Lamborghini o Ferrari, mamili ka. Kapalit lang na isang informasyon. Lamborghini yata yung pinili ng dentist. Hindi tinuro kung nasan siya. So tinrace-trace lang yun, tinrace-trace hanggang nakarating sila ng Pakistan. Kasi galing siya ng Afghanistan, lumusod siya ng mountain ng Tora Bora doon, kung ano man. So pagdating doon sa Pakistan, tiningnan nila yung basurahan. Tiningnan nila yung mga residue doon kung connect yung DNA. Tapos yung sukat ng height ng tao, ang layo. Tsaka lang nila nakuha. Pero yung loyalty ng mga tao, ni Osama Bin Laden, solid. Hindi siya mahuli-huli. Itong mga pastor na to, may disloyal sa grupo niya. Kaya sila nahuli. Darating yung panahon, mga kapatid, tayo ay magagalit ang mundo sa atin. Sabi dito sa Matthew 10, devotion ko kahapon, beware of men, for they will deliver over you to the courts. Papahuli kayo, bubugbugin kayo sa mga simbahan o sinagog nila, hihilain kayo, they will drag you before governors and kings for my sake. And then sabi niya dito, brother will deliver brother. Kapatid sa kapatid, ipagkakanulo. Anak sa magulang, magulang sa anak. Parents, and have them put to death. You will be hated by all for my name's sake. Darating yung panahon, magagalit sa ating ang mundo, pati yung pamilya mo, pag hindi mo nadala kay Kristo, ipagkakanulo ka niya mga yan. Kaya nga ang goal natin, lahat ng miyembro ng pamilya madala para iisa tayo kay Lord at sama-sama tayo sa langit.
Darating ang punto, ito po itsura nito balang araw. Paglitaw na Antichrist at malapit na, magkakaisa ang lahat ng religion. Meron tinatawag na World Council of Religion. Protestante, Katoliko, pati yung mga peking born again daw dyan. Ginagawa na ni Pope yun, nag-iikot siya, niyo-unite niya. Magkakaroon ng worship ng lahat ng religion at ang turo nila, all religions leads to God. Hindi Jesus is the only way, hindi. So, eto po, magkakaroon ng world's economy mag-unite. Yung military ng mundo magkakaisa. Ang politics magkakaisa at ang leader nila si Antichrist, magkakaroon ng one nation earth. Magkakaroon ng brotherhood of men. Kayo, marami kayong membership sa iba't ibang brotherhood. Pero darating yung punto, lahat sila galit sa iyo at sa atin. Mamili ka saan ka sasama dyan, sa church o dito. Darating to. The world will be united against the church. At ang mga peking Kristiyano, peking Christian, mga Kristiyanong pangkalawakan, sasama sa Antikristo. Sa malaking grupong yan. Sabi ni John Lennon, kung alam niyo to, ito yung prophecy niya. Imagine there's no heaven, wala namang langit, walang Diyos. No hell, walang hell. No countries, wala nang boundaries. Ang Europe po, anong pangalan ng visa nila? Shenzhen. Lusutan ka sa lahat ng boundary. Darating ang punto, paglitaw na Antichrist, wala nang visa-visa. Basta may tataka ng microchips dito at saka dito, pasok ka sa lahat ng bansa. Nothing to kill or die for, wala nang gera. Bakit magkakagera pa tayo? Isang mundo na tayo, isang bansa, ang buong daigdig. Isang leader, si Antichrist. Religion, hindi na yan dapat pinag-uusapan dahil ang Antichrist, ang Diyos sa lupa. Siya ang i-worship ng lahat ng tao. Imagine all the people living in peace. Ito po, kapayapaan. Ang message ng Antichrist, peace, prosperity, unity. Tandaan niyo to ha. Peace, prosperity, unity. Kailangan magkaisa lahat para magkaroon ng pagunlad at kapayapaan. Kaso ang mga Christian, hindi sasama sa unity na to. Peking unity, peking peace. Hindi ka kasama ang Christian, papatayin tayo. Ngayon, pag dumating yung hulihan at patayan, ang unang ipagkakanulo ng mga miyembro na hindi matibay ang pagsunod kay Kristo at walang loyalty sa church, kay Kristo at sa leader nila, ipagkakanulo nila yung mga pastor nila. Kaya nga, kung tayo ngayon, naalala ko, wala pang Antichrist, may nalagaan ako dyan sa Sumulong Highway, no, nandun pa kami sa tapat ng Mayamot. Inabandon na siya ng mga magulang niya, nakitira lang siya doon sa isang bahay at nagtrabaho. Inalagaan ko, siniran ko, dinala ko sa ospital kasi laging may sakit. Isang beses ko lang hindi nadala sa ospital kasi may activity yung mga anak ko, naging masama na ako. Naging masama na ako. Sobra ko ng sama dahil hindi ko siya nadala sa ospital. Kasi may kailangan akong dalhin yung anak ko. May mga ganong tao. Kung doon pa lang, hindi ko nabigay yung gusto mo, ipagkakanulo mo na ako, o hindi kita napautang, o yung political leader mo, yung partido mong politika, ay hindi tayo magkasundo. Kung dito pa lang, hindi na tayo magkaroon ng ganong usapan, pagdating nitong Antichrist, ipagkakanulo niyo ako. Hello? Ngayon, mga kapatid, yung brotherhood nyo, yung political party nyo, pinagpipray ba kayo araw-araw? Pinagpipray kayo? Nagpipray kayo? Hindi. Sagot. Tayo lang yun. Ang brotherhood na matitira, yung brotherhood ng church. Yun yung topic ko next week. The world against us. Kaya hindi pwede na hindi tayo nagmamahalan at nagkakaisa dito. Hindi pwede. Dahil darating ang panahon, ang mundo, kalaban tayo. Galit sila sa atin dahil tayo ay na kay Kristo. Anumang brotherhood yan, anumang military economy yan, anumang political party yan, lahat yan magkakaisa laban sa atin. Lahat. Kaya tayo, when it comes to politics, hindi tayo dapat loyal kanino mang grupo o partido. Ang loyalty natin na kay Jesus lang at sa katotohanan at katuwiran lang, doon tayo tumatayo.
Bago mag-election, magbibigay ako ng ilang points. Hindi ako magbibigay ng pangalan ng kandidato. Ito yung dapat nating iboto. Sa ibang grupo, sa iglesia, required eh. Required yung submission mo, pati kung sino iboboto. Dito hindi. It's up to you. So, ito po, ayan, nasa baba. No need for greed or hunger, a brotherhood of men. Ang buong mundo magkakaisa. May sarili silang brotherhood. Kaya, isang brotherhood lang ang matitira dapat, yung brotherhood ng Christianity sa church. Tayo yon. Dahil pag marami kang brotherhood, darating yung punto, malilito ka at mamimili ka. Mas maganda, mamili ka na ngayon. You may say, I'm a dreamer, sabi ni John Lennon, but I'm not the only one. Marami kami, akala nyo lang. I hope someday you will join us under the Antichrist and the world will be as one. Pag dumating to, ang unang pinaguhuli, yung pastor. Ito tayo, the church against the world. You choose now before it's too late. Amen? Tayo. Tayo. We need leaders. We need pastors. Para yung gawain ng Panginoon magpatuloy. Ang pastor ay endangered species. Pinagbababaril ng mga demonyo, pinatutumba ng demonyo mga pastor. Pero wag tayong matakot dahil kakampi natin ang Diyos. Amen? Ipaglaban natin yung kaharian ng Diyos, ipaglaban natin yung gawain ng Diyos, tapusin natin yung trabaho na lahat makarinig, then Jesus will come. Jesus will come. Kaya ang mga taga-Juhiya, matatapang, hindi takot magpastor. Sabi mo sa katabi mo, matapang. Hindi takot magpastor. Hindi kagaya ng kalabaw. Amen? Meron pa tayong first timer dito. Meron po ngayon lang naka-attend. Taas nga po ang inyong kamay. Meron po. Baba po kayo dito, pag-pray namin kayo, tapos na tayo. Closing prayer na po tayo. Just want to pray for you. Yung mga papel po na naibigay sa inyo kanina, kung pwede, bago kayo lumabas, ibigay nyo sa mga ushers. Okay? Yung maliit na papel, yung slip na yan, yung form na yan, recruitment yan, ibigay nyo sa mga usher dyan sa pinto bago kayo lumabas. Ayan. Welcome po dito sa ating mga guest. Kayo po yung aming very special guest na nandito ngayon. So, base ito sa ating napakinggan kanina, we don't promote religion. Ito pong church na to ay tinatawag na Juhiya or Jesus Our Hope International Assemblies. Kami po ay kapulungan ng mga mananampalataya kay Kristo, naniniwala kay Jesus lang at sa Bible lang. At naniniwala kami na si Jesus lang yung daan patungo sa langit. Kaya kung kailangan, kung meron man tayong desire na makarating talaga doon, si Jesus po yung kailangan natin. So, I'll invite you to pray na tanggapin natin si Jesus sa puso natin. Yuko po tayong lahat, tayo po'y mananalangin. At pwede po bang itaas natin yung isang kamay natin sa Diyos, simbolo ng tinatanggap ko, Lord, na ako'y makasalanan, tinatanggap din kita bilang aking Savior. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Sabihin niyo, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, sa oras pong ito, ako po'y lumalapit sa iyo. Ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Nagpapakumbaba. Inaamin ko, ako'y isang makasalanan. Ako'y isang makasalanan. At wala po akong magagawa. At wala po akong magagawa. Para iligtas ang aking sarili. Ang aking sarili. Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya. Ako po'y nananampalataya. Kaya ka namatay sa krus. Kaya ka namatay sa krus. Ay para tubusin ako. Sa lahat-lahat. Ng mga kasalanan ko. Sa oras pong ito. Binubuksan ko sa iyo. Ang aking puso. Pinapapasok kita. Tinatanggap kita. Bilang aking Diyos. At Panginoon. Ng aking buhay. Salamat po. Sa pagpapatawad mo. Sa pagliligtas mo. At sa buhay na walang hanggan. Na natanggap ko. Sa oras na ito. Ito po ang aking dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede niyo na pong ibaba ang inyong mga kamay. Ako na lang po magpipray. Lord, salamat sa mga anak mong lumapit dito sa harapan.
Ang dalangin ko, Lord, makilala ka pa nila ng lubusan sa tama at bibliyang kaparaanan. I pray, Lord, na anuman ang kanilang mga sitwasyon sa buhay ngayon, Panginoon, kilalang kilala mo sila. I pray, abutin mo sila, tulungan mo sila, Panginoon, at hayaan mo, mapatunayan nila, mabuti kang Diyos, mabait kang Diyos, makapangyarihan kang Diyos. Sa lahat ng nandirito ngayon sa aming napakinggan, nawa, O Diyos, magbago ito ng aming puso at kaisipan, may handa namin ang aming buhay, aming sarili sa mga darating na panahon na walang magtutulungan at walang magkakaisa, kundi kami nakabahagi sa iyong church. Kaming mga anak mo, pati yung aming mga mahal sa buhay, Panginoon, kung hindi sila Kristiyano, hindi namin sila makakasama at malamang, sabi mo sa Biblia, sila pa yung magkakanulo sa amin. Kaya dalangin namin na trabahuin namin ito habang may panahon pa na lahat ng miyembro ng aming pamilya, kamag-anak, madala namin sa iyo. Kaya salamat, Lord. We give you praise for all the things that you have done. Sa iyo ang kaluwalhatian at karangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you po.